bilang isang nature lover, talagang na-enjoy ko itong weekend na kasama ang aking pamilya na namasyal dito sa Bukid Amara na located sa Lokban, Quezon. Dahil nga umuulan ay inuna ko munang maupo dito sa duyan. Kunyari nagmumuni-muni, nilalasap ang malamig at sariwang hangin. Ang sarap siguro na tuwing umagi ganito kagandang view ang makikita mo. Nung tumila na nga yung ulan ay nagsimula na kaming maglakad-lakad. Maputik nga yung mga daanan kaya dahan-dahan lang at para hindi mapadulas. Nagpakain kami ng mga isda. Kasama nga sa entrance fee na binayaran namin ay may free 2 packs of fish food kaming nakuha. Ang dami ngang mga isda at ang mga bata ay talagang tuwang-tuwa naman sa kanilang ginagawa. Bukod sa pagpapakain ng mga isda, ay isinunod naman namin ang pagpapakain ng mga manok. Ang gaganda at ang tataba ng mga manok na ito. Yung fish food nga ay binigay na rin ng mga bata sa mga manok. Napakababait nga din nila. Mukhang sanay na sanay sa maraming tao. Kami nga ng mga kasama ko ay hindi din magkaintindihan kung aling manok ba ang aming hahawakan. Sumusunod nga sila ng sumusunod habang binibigyan ng pagkain. Ay napaka-cute ng mga manok na ito. Sunod namin pinuntahan ay itong drying area nila. Makikita nga dito itong mga flowers na edible at mga flowers na ginagawang tsaa. Dito din yung mga grown lettuce nila na pwede nang ibenta. Dito naman sa lugar na ito ay makikita ang mga bagong tanim na halaman. Dito din yung mga binhi na bagong pinapatubo nila. Meron silang iba't ibang halaman dito. Mga ornamentals at mga iba't ibang gulay. Mga edible flowers at mga flowers na ginagawang tsaa. Hindi ko alam kung ano yung tawag sa halaman na ito. Para siyang may bulaklak na kulay white na parang kamukha din ng strawberry yung dahon niya. Sa sobrang dami kasi ng mga halaman, napakahirap talaga isa-isahin at tandaan yung mga pangalan nila. Ito naman yung mga lettuce nila. So meron silang iba't ibang variety ng lettuce dito. Meron sila yung kulay red yung dahon at meron namang dalawang variety yung green. Yung isa, yung parang plain lang yung pagkadahon niya. Kung may sanggipsal business ka, siguro pwede kang kumuha ng supply dito. This one looks like spinach. Ito, strawberry. Ayan. Oh, tama nga ako. Strawberry nga yung kanina. So, medyo tuyo na nga lang dahil maulan dito. Yung mga bunga niya, natutuyo na at nabubulok na. Dito naman, sa pinakaloob ng greenhouse nila ay iba't ibang klase ng pepper. Alam nyo, yung mga pepper dito, matamis siya pag kinain. Meron din silang iba't ibang klase ng talong. Ganito yung mga talong abroad na malalaki, unlike sa talong natin dito sa Pilipinas. Ito naman yung kanilang melon. Pwede tayong mag-fruit picking dito. Yun nga lang yung na-pick nyo. Syempre, babayaran nyo na yun. Ayan. Feeling magpipick pero picture purpose lang talaga. Kahit hindi naman photogenic.
Malawak talaga yung farm nila. Actually, itong part naman na to ay area na kung saan mukhang i-develop pa lang nila. Wala pang mga landscape at mga halaman na nakalagay dito. Purely Carabao grass lang siya. Meron din sila ditong bamboo raft. I'm not sure lang kung dati ba ginagamit ito or talagang dito lang siya nakalagay. During the time na nag-visit kami, hindi siya ginagamit. It's either baka dahil umuulan. Ako, ito, papapicture lang talaga ako. Pero pagtingin ko sa picture, ay, ang pangit pala. Hindi talaga ako photogenic. Ayan, diba? Humirit pa. Post pa ng post. Iba't iba. Nakaharap daw. Pagkatapos, ayun. Sa likod naman daw. Ayun nga, ang putik na din talaga nung paa ko. At struggle is real. Mahirap pagbaba mula dito sa bamboo raft. Buti na lang, nandyan yung kuya ko at tinulungan niya ako. Siyempre, ang hindi din namin kinalimutan gawin ay ang mag-picture dito sa mga nagagandahang mga bulaklak na ito. Napakakukulay, ang aliwala sa mata, napakasarap tingnan. Tapos ayun, si ate na staff dito sa farm ay nag-harvest or namimitas na itong mga flowers. Kaya tinanong ko sa kanya kung ano ba yung mga bulaklak na nakakain. Sabi niya nga, ito daw ay nakakain. So, kailangan lang daw ay piliin yung bulaklak na parang naka-close pa yung petals niya. At ayun na nga, sinubukan ko din siyang kainin. Hindi ko talaga alam na nakakain pala yung bulaklak na to. Actually, meron kaming ganitong halaman sa bahay. And masasabi ko yung lasa niya, para siyang may pagkamaasim. Ang mga display nga nila dito ay syempre mga natural na halaman. At binibenta nga nila ito sa pagpasok pa lang sa kanilang farm. Dun sa bungad pa lang ay makikita niyo na yung mga halaman na binibenta nila. Ito, it's kind of like the African daisy. Tapos, yung iba, hindi ko na alam yung mga tawag sa kanila. Dahil nga nagutom kami, meron silang mga short order na binibenta ditong pagkain. At ang sinubukan namin ay ang pansit habhab na mayroong iba't ibang bulaklak. At pwede pala yun, isahog yung mga bulaklak sa pansit habhab. O diba, ang colorful nung pansit. And yung taste niya, wow, it's really good. I think walang sahog na meat itong pansit na ito. Pero, yung lasa niya, parang may meat pa rin. Naabutan nga din namin sila nagpe-prepare ng mga harvest nila na gulay. At ang sabi nga dito ay order na daw ang mga ito. Pero kung nagdinais naman kayong bumili, meron naman naka-display dun sa may entrance ng farm. Meron nga din sila dito itong parang photo area nila na nakalagay yung pangalan na #BukidAmara. Syempre, huwag niyong kalimutang mag-picture dahil sayang naman ang magandang view. Kung kailangan niyo naman gumamit ng comfort room, ay may malinis silang comfort room dito. Hanggang dito na lang muna ang aking weekend pasyal sa BukidAmara at samahan niyo ako na i-manifest na sana araw-araw ay feeling weekend. Salamat sa inyong panood.